binansagan siyang pambansang kapre dahil sa height niyang lagpas 7 feet na naging puhunan din niya sa mga ginampanan niyang papel sa telebisyon at sa mga pelikula. Si Raul Dillo na kung gaano katangkad, siya ring katayog ng mga sinusuong niyang hamon. Sa height na 7 feet at 3 inches, tiningala siya sa mga role na may kinalaman sa pantasya at kababalaghan. Binansagan pa ngang pambansang kapre ng Pilipinas. Sa tuwing may napuputol na puno sa gubat, nakakalungkot pag wala kang kasama. Mas masaya ako pag nakikita ko ang mga tao sa labas. Si Raul Dillo. Lord, dyan sa... Pero nitong nakaraang linggo, ang kilalang artista na mataang nagbebenta na ngayon ng longganisa sa kalsada. Sabi nila, nagtitinda na lang daw ako ng longganisa. Totoo naman po, nagtitinda tayo ng longganisa. Siyempre, may pamilya ko at may dalawang anak ko po na nag-aaral. Ayaw ko magluto ng pamilya ko. Longganisa po. Panoorin kung paanong gagawin lahat ni Raul para buong husay na magampanan ang pinakamalaki niyang papel sa buhay, ang pagiging ama. Ano masama? Kung naghahanap buhay ako, marangal ito eh. Kailangan ko pong buhay yung pamilya ko. Sa apartment na ito sa Imus, Cavite, nakatira ngayon si Raul at ang kanyang mag-iina. Alas 8 pa lang ng umaga, abala na siya sa paghahanda ng ibibenta niyang mga longganisa. Para po mapanatili po natin yung freshness ng ating longganisa, pagdating dito ay ilalagay din po natin agad sa freezer. Ang longganisang ibinibenta ni Raul, 250 pesos kada kilo. Pag deliver po, pumapatong pa ako ng konti. Ginagawa po natin 260 para may panggas naman po ako. Sa araw na ito, magde-deliver siya ng mga order. Ang mga longganisa, ikinarga na sa kanyang tricycle. Pinataasan po talaga. Pag sa normal po na sukat ng mga tricycle, hindi po talaga ako kasya. Ito naman po unan, para medyo tumaas po ng konti yung aking pag-upo. Kasi pag wala pong unan, nahirapan po yung aking tuhod. Ang kasakasama ni Raul sa paghahanap buhay, ang misis niyang si Helen. Minsan po sinasamahan ko po sila sa pagdi-deliver. Proud po ako na gumagawa po si tatay ng paraan para makapaghanap buhay po kami. Idol ko siya noon eh. Siya gumaganap nung kapanoon na pinapalabas na yung nakakatao. Natutuwa nga po ako pag nakakasalubong ko. Ibang appreciation. So, bali 520 po. Salamat po, Mama. Thank you po. This is the first time na nag-order na. Kasi sabi, masarap daw. Longganisa po. Lingid sa kaalaman ng marami, 7 taon na palang nagbebenta si Raul ng longganisa. Pag wala po ako delivery, naghahanap po ako ng mga pisto para mag-alok po sa daan sa mga dumadaan. At ang kinikita niya kada araw, ang ipinantutustos niya sa pag-aaral ng 2 anak. Minsan, kinakapos din po. Dahil pinapriority ko po yung pangunahin ng pangangailangan ng pamilya ko sa araw-araw, pagkain namin, at yung baon nila sa school. Bili na po kayo! Sanay na raw talagang magtinda si Raul. Nagsimula po ako sa pagtitinda ng lugaw, pansit. Ako po yung nagluluto, namamalingki. Pagkatapos sa magluto, sinasakay po namin yan sa tricycle. Iikot sa mga kabahay-bahayan. Pero Nung na-hospital ako, siguro dala ng stress, parang overfatigue. Nang pagbalik ko po noon, hindi na ako nakapagtinda ng lugaw. Lumipat ako sa pagtitinda ng mga gulay, karne, manok, isda at baboy. tila hindi pa sapat ang mga malalaking hamon kay Raul. Sunod kasi siyang na-diagnose na may prostate enlargement. At tricycle driver lang, basta makapaghanap buhay lang ako. Walang tumatanggap sa akin kasi hindi naman ako kasya doon sa Manila, mga gawa nilang tricycle. Mabuti na lang at may mga kaibigan daw siyang handang magmalasakit.
Meron nakako ko isang isang apartment. Tingnan mo kung pwede mo lipatan kung gusto mo lang naman. Hanggat ikaw bumubuelo sa buhay, ay wala ho akong ibabayad sa upa. Gamitin mo lang, wala ka akong iintindihin dyan. Malaki din hawa po dahil pinatira po kami ng libre dito ni Boss Joel. Meron isang kaibigan na nagtitinda ng longganisa. Sabi ko, subukan ko. Sinitap na magtuloy-tuloy para lang may pantawid sa pamilya. Ito na. Konti na lang. Makakawin na kami. Sabi ko, total, ito din naman nangyayari sa totoong buhay ko. Ito yung ako. Parang ginagawa ko lang libangan yung video. Nakakatuwa. Hindi ko po akalain na may views siya ng milyon. 12 kilos. Dumami po yung customer ko dahil binibidyo ko yung aking paninda. Sa kabila nito, meron pa rin daw sa kanyang nang mamaliit. Dati sila tarantista, na mo, hanap, yun naman ang buhay. Nagtatricycle na lang, titinda na lang ng kung ano-ano. Masakit siyempre dahil di ko naman po nakasanayan yung ganung pamumuhay ng araw. Aminado si Raul, wala siyang naipundar nung siya'y nag-aartista pa. Hindi naman po katulad ng mga bida o superstar na kailangan i-priority. Katulad ko rin karakter lamang kumbaga pag meron lang po talagang project na naaayon po yung aming karakter. Wala pa akong nanakagap. Marami na nagsasabi ng gano'n na, dating artista, ngayon nagtitinda ng lagun sa kalye. Ba't ganyan ang niya ngayon, sitwasyon? Dati naman. Wala na, ano na lang namin, binabaliwala na. Sanay pa ako medyo mahirap, ma'am, no? Pero hindi pa ako sanay na yung nilalait niya dahil sa hanap buhay mo. Taong 2017, naging daan ang Kapuso Mo Jessica Soho para mahanap ni Raul ang kanyang ina na si Carolina na 3 dekada na niyang hindi nakikita dito sa San Andres, Quezon. Magandang hapon po. Magandang hapon. May kilala po ba kayong Carolina Luna Dillo? Siya po'y wala na siya. Yung hinanap niyo. Paano po wala na? Namatay po siya ay February 20. Kawawa naman ang mama na mamay. Kayo pala yun. Ate, bakit kayo lang kayo nabati punta rito? Tagaling nung punta dito. Bakit kayo lang? Yun ay naghanap sa inyo. Yun ay naalala kayo nun. Unahin na lang po nila po. Nakita po namin yung nanay namin ay nasa libingan na po. Kaya yun po yung pinakamasakit. Siguro kung nabubuhay yung mama namin, sana nayakap namin sana siya. Sana nagkasama kami muli. Sana naramdaman ko yung Kaya ganun na lang kahalaga para kay Raul na buo ang kanyang pamilya. Pangarap ko po paglaki ko, maging doktor. Para po ano ko po yung tatay ko. Matulungan ko po sa sakit. Nagpapasalamat po sa kanila dahil naiya po ako. Pinalaki po kami nila ng maayos. I love you, Mama and Papa. pangarap ko po sa kanila, sana habang ako'y nabubuhay, sana matapos nila yung kanilang pag-aaral. Ngunit ang pinangangambahan niya, Sa kabila ng aking pagsisikap, meron po talaga ako nararamdaman. Hello? kaya ipinatingin namin si Raul sa espesyalista. At sa maniwala kayo't hindi, dito palang nakumpirma ni Raul na meron siyang gigantism. Meron siyang problema with the pituitary gland. Nagkakos ito ng overproduction ng growth hormones. Nagdudulot ng iba't ibang
problema sa katawan niya. On my examination sa kanyang prostate, meron talaga siyang enlargement. Nararamdaman niya ito sa kanyang mga symptom. 5 to 6 times daw siyang gumigising para umihi. And hopefully, ma-reverse lahat yung mga kanyang nararamdaman. Papasalamat po dahil po nabigyan niya ng kasagutan yung aking mga problema, lalo na ang aking kalusugan. Samantala, si Raul nakatakda ng ipagdiwang ang kanyang 49th birthday. Happy birthday to you! Kaya may inihandang maliit na sorpresa ang kanyang mga kaibigan para sa kanya. Happy birthday! Long life to Kuya Raul! Ang aming programa naghandog din ng konting tulong para sa kanya. Sa lahat ng bumubuo ng DNDS, hindi niyo po ako pinabayaan sa mga oras na ganitong sitwasyon ko. Maraming salamat po sa inyo. Ang lokal na pamahalaan ng Imus may pa-birthday gift din para sa ating gentle giant at sa kanyang pamilya. Eligibility for educational assistance para sa 2 bata. At sana ipagpatuloy po ng mga bata, makatapos sila sa kanilang pag-aaral. Napakalaking tulong po nito yung edukasyon ng aking mga anak. Mag-aaral lang po mabuti. Ito po talaga ang lagi kong iniisip sa aking 2 anak. Sabi ko nga, hanggat ako'y may lakas, pipilitin ko na taguyod ang kanilang pag-aaral. Napakalaking tulong po nito. Para sa isang napakalaking tao, Magdalesa po kayo. naging maliit at malupit ang mundo para kay Raul. Pero patuloy siyang lumalaban dahil mas malaki pa sa anumang higanting problema ang pagmamahal niya sa kanyang munting pamilya. Bantay sarado lagi si Mary Ann sa pinapasukan niyang tindahan ng bike sa Masbate City. Sa panahon daw kasi ngayon, delikado na, baka may umahas ng kanyang mga tinda. Ihilang daw ang pahinga. Kaalis lang ng walk-in client namin. So, nag-CR break muna ako. Pero hindi sukat akalain ni Mary Ann na sa kanyang pag-CR break, maiihi naman siya sa kaba. Nung bubuhusan ko yung toilet, hindi bumababa yung tubig. So, syempre, nagtaka ako. Merong brush doon na panglinis ng CR. Inukay ko siya. Hanggang meron siyang nakita. May lumilitaw. Lilinisan ko sana. Napansin ko yung dila po, lumalabas siya. Na-confirm ko na ulo ng ahas. Syempre, natakot ako. Baka biglang lumabas siya sa toilet. Toilet, kubeta, CR. Doon natin sinasagot ang tawag ng kalikasan. Pero paano kung sa inidoro may nagtatago? Pumunta ako sa barangay hall. Nagpatulong ako sa kanila. Agad naman daw sumaklolo ang naka-duty noong kagawad na si Ramir at ang traffic enforcer na si Romel. Pagdating rito sa yung ahas, natingala sa bowl. Malaking ahas, yung ulo parang isang lapad na kamay. Kung basta-basta tukutin mo yung tutuklawin ka talaga yun. Sina Romel at Ramir tinangkang alisin ang nakabarang sawa sa kubeta. Nanuuli niya na naipit na, naghinila na namin to. Pero ang ahas nagpumiglas, kaya nakipag-tug of war pa sila rito. Patay na, hindi naman ako. Yun, natagalan pa kami kasi malakas yung ahas. Kaya ang mga kawani ng barangay nagbayanihan na. Yang humihila, 4 na tao. At makalipas ang mahigit 2 oras, Bumigay din yung ahas. Patay na yan?
Ayaw, sana. Tao talaga, Panginoon. Ang sawa sa inidoro, unti-unti na nilang nahila. Panginoon, napakalaki mo naman. Makalaki, di ba? Ay, malalaban na anak mo. Very, very. Very, very big. At tumambad na nga sa kanila ang kabuuang haba at laki ng sawa na nasa 2.5 meters ang haba. Yung mga kasama kong iba, nagtakbuhan. Hindi ko na makalain na ganun pala kalaki at kahaba. Pero paano nga ba nagkaroon ng sawa sa kubeta ng tindahan ni na Mary Ann? Ang daming mga espekulasyon po. Very, very. Ano ang balak nila sa nahuling sawa? Pero sa mga nakapanood ng pagkuha nila ng ahas, bakit marami ang umalma? Ayaw na, ano yan? Dili naman naman kakagat, kuya. Kasi naawa rin naman ako sa ahas. Ano ba talaga ang ginawa nila sa ahas na nakita sa inidoro? Hindi naman namin intensyon na saktan yung ahas. Ang ebidensya, Ayaw na, ano yan? Dili naman naman kakagat, kuya. susunod na. Halos maihi sa takot ang mga empleyado ng tindahang ito sa Masbate City nang sa kanilang inidoro may bumarang sawa. Lilinisan ko sana, napansin ko yung dila po lumalabas siya. Na-confirm ko na ulo ng ahas. Siyempre, natakot ako. Baka biglang lumabas siya sa toilet. Agad silang humingi ng saklolo sa kagawad at sa naroon din noon na traffic enforcer. Hinihila namin, lumalaban yung ahas. Medyo natagalan pa kami kasi malakas yung ahas, malaki. Kaya si Ramir nagkaideya. Ay, umanap ako ng PVC. Kasi yung ahas, matagal umahon. Bumalik pa ilalim. Sige, hila. Oh. Gutong. Kaya binuhusan pala nila ito ng bleach. Para lumabas yung ulo ng ahas. At nung umahon na ito ng bahagya, Sabi ko, hilahin mo na yung tying wire. Hila niya, sakto, nakapasok talaga sa ulo. Ang ulo niya na naipit na, hinila na namin to. Mahirap kung makalabas yung ahas malaki. ang walang kalaban-labang ahas pinagpapalo nila sa ulo ng tubo. Ayaw na, ano yan? Dili naman naman kakagat, Ang kuya. purpose nila, bakit hinampas yun? Para mawala ng malay. Sabi ko, ala, yung paghampas na mamamatay yun. Kaya sinisip, kasi naawa rin naman ako sa ahas. Ayaw na, ano yan? Lumalaban yun eh. Nung nanghina na ang sawa, itinali nila ang leeg nito sa tubo gamit ang alambre. Hinila. At saka hinila palabas ng inidoro. Humihila, 4 na tao. Paunti-unti, sabi ko, wag biglain. Medyo palalay lang ang paghila. Pag hinihila namin, lumalaban yung ahas. Hanggang nalahati na, pinatalian ko ulit yung katawan para sigurado na hindi makawala. Trapo. Panginoon, napakalaki mo naman. Very, very. Very, very big. Wow. Nung tuluyan na raw bumigay ang sawa, sakalang nila ito natanggal sa kubeta. Di na nangyari, hinila ng mga kasamahan ko palabas, papuntang kalsada. Doon, tuluyan na namin siya ipinasok sa sako. Tapos dinala namin sa barangay. Ay, saan ba na sa ako? Saan ko? Doon na. Sabay na, kaya niya na buon. Linigay namin sa sako, buhay pa yun. Buhay to. Parang nabunutan ng tinig kasi nakuha na nga siya dito sa toilet. Ang nahuli nilang ahas, isang reticulated python. Madalas sila nakikita talaga sa tubig, lalo na sa mga creek. Sanay na sanay sila mag-travel through water. Pero paano naman kaya napunta sa inidoro ng pinapasukang tindahan ni Mary Ann ang sawa? Pumasok doon sa PVC, yung sa may tangke ng CR.
Usually, yung mga snakes, pag nag-hunt sila, sinusundan lang nila yung scent, yung usually mga daga. So, minsan, napapadpad sila sa sewage natin, and habang sinusundan nila yung scent trail, napapadpad, hindi nila napapansin, naliligaw na pala sila, papuntang inidoro natin. Kamusta na rin kaya ang ahas? Pagpunta namin doon, namatay na yung ahas. Medyo malakas yung pagkatali sa leeg niya. Kaya siguro sir, yun ang naging sanhi ng kamatayan niya. May nalabag nga ba sa paraan ng ginawang panghuli sa sawa sa inidoro? Nung hinuli siya ng alambre, parang nasakal siya eh. Pagkatapos pinapalo-palo pa nila. Ano yung point nung pagpapalo, 'di ba? Syempre, to hurt the snake, to immobilize it, 'di ba? So cruelty talaga siya. Kaya nga namatay yung ahas. Pero depensa ni na Romel at Ramir. Hindi namin sinaktan yung ahas. Hinilala lang ito labas. Wala na kaming ibang proseso kung paano gawin. Kaya yun ang pinakamagandang paraan na naisip ko, naglagyan siya ng trap. Medyo marahas yung paraan na ginamit nila para mahuli yung ahas, pero hindi naman din natin talaga sila masisi dahil sino ba naman talaga yung mga eksperto sa pag-handle ng mga ahas, hindi naman lahat tayo. Nag-act lang sila based dun sa urgency ng situation na akala nila bigla na lang talagang lalabas ng biglaan yung ahas dun sa kubeta, pwedeng makagat, pwedeng makatuklaw at makamandag. Pagbigay alam nila sa kinaukulan para hindi na masaktan yung hayop. Kami po ang nahuli niya ng ahas na yan. At dinala namin doon sa Masbate City na tinatawag na TNB or Protected Area. Maaring tama naman yung response kung meron itong panganib na idinulot sa buhay ng pamilya. Ngunit, kung wala namang idinulot na panganib sa buhay ng tao, hindi ito pwedeng saktan o patayin. Wala kaming kagustuhan na masaktan yung ahas. Gusto lang talaga namin mahuli siya, din makatulong sa komunidad sa barangay nursery at maibalik sa kanyang tirahan. Sa insidenteng ito, sino ba talaga? Ayaw na! Ano? Dili naman na makakagat, kuya! Ang dapat katakutan? Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.